Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. First day ng 2026 NBA Playoffs at first game natin ay ang tapatan ng 4th seed Cleveland Cavaliers at 5th seed Toronto Raptors. As expected ay naging mainit ang simula ni Donovan Mitchell. Pinangunahan niya ang opensa ng Cavs at malaking dahilan siya kung bakit sila nakabuo ng 24-point lead sa game na ito. Sa ikasyam na sunod na taon, si Mitchell ay gumawa ng 30 plus points sa series opener. Naging madali para sa Cavs ang game na ito at tinalo nga nila ang 5th seed Raptors sa Game 1 sa score na 126-113. 32 points and 4 assists si Donovan Mitchell, 24 points si Max Strus in 23 minutes off the bench, 22 points and 10 assists din si James Harden, 17 points, 7 rebounds and 4 assists si Evan Mobley at 10 points and 7 rebounds si Jarrett Allen. Malalim nga ang team na ito ng Cavs. Andyan pa sila Dennis Schroeder at Keon Ellis sa bench at tiyak nga na isa ito sa magiging armas nila sa playoffs na ito. Sunod naman ay ang Game 1 ng Denver Nuggets at ng Minnesota Timberwolves. Both teams nga ay may kakayahan na umabot sa West Finals at talagang matindi ang matchup ng dalawang team na ito. Agad na lumobo sa 12 points ang lamang ng 6th seed Timberwolves at pinapahirapan nila si Nikola Jokic. Excellent defense ang pinapakita ni Rudy Gobert, kaya naman nag-focus na lamang muna si Jokic sa playmaking. Ganun pa man, si Jamal Murray nga ay hindi pumapayag na maiwan sila at nagtala ito ng 17 first half points upang may tabla ang score sa 62 by halftime, habang nanguna naman ng 11 points, 5 assists and 3 blocks si Anthony Edwards para sa Minnesota Timberwolves. Sa third quarter naman ay nagsimula ng lumayo ang Denver Nuggets. Gumawa sila ng 14-0 run. Bukod kay Nikola Jokic at Jamal Murray ay nagsimula na din ngang gumawa ng impact si Aaron Gordon sa game na ito. Free throws din nga malaking pinagkaiba mga kaibigan at napili ko na lang nga si Jaden McDaniels kay Nikola Jokic. Sa fourth quarter ay naibaba pa ng Minnesota sa 2 puntos ang lamang ng Nuggets, subalit takeover mode nga si Jokic hanggang sa tuluyan na nga nilang nakuha ang panalo sa Game 1 na ito. 30.7 assists si Jamal Murray, 23 points, 12 rebounds and 10 assists si Nikola Jokic, 18.7 rebounds naman si Aaron Gordon. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jalen Green. Sa play-in tournament na ito ay pinakita nga ni Green na handa na siya sa mga big moments. Sa first game ay nagtala siya ng 35 points and 5 rebounds habang si Devin Booker ay nagtala lang ng 22 points and 4 assists on 7 of 17 shooting sa field. At sa second game naman kahapon laban sa Warriors kung saan tinapos na nga nila ang season nito ay nagpakita ng all-around performance si Jalen Green na 36 points, 6 rebounds, 4 assists, 2 steals and 3 blocks on 14 of 20 shooting sa field habang si Devin Booker naman ay 19 points, 6 rebounds and 8 assists lamang. Posibleng nagkakaroon na nga ng shift ng balance sa opensa ng team na ito ng Phoenix Suns kung saan ang mas bata na Jalen Green na ang mas nagiging effective shot maker sa team at hindi si Devin Booker. Sa ngayon ay kakailanganin nilang parehong gumawa palagi ng 30 points kung nais silang magkaroon man lang ng kahit konting tsansa na manalo laban sa number 1 seed and reigning NBA champions OKC Thunder. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?